Okay, so let's answer this passport problem na lumabas noong November 2015. So this one's under hydraulics, specifically yung pipes in series and parallel. Okay, so same concept lang yan sa circuit, parallel sa yung circuit in series, circuits in parallel, and also yung sa geotech na yung sa hydraulic conductivity. Yan yung perpendicular, saka yung isa, horizontal lang yun. Horizontal, vertical, ang ganun. The same concept yan sila. Okay, so the flow rate of water through the pipe system shown in the figure is 50 liters per second. So dito, dapat may ano tayo, dapat alam na natin yan. Okay, again, flow rate of the water through a pipe. Okay, so illustrate natin yan, no? Lagay natin dito. So that is the flow. Ba yun yung sabi? Flow rate of water through a pipe system shown in the figure. So yan yung pumasok, yan din yung lumabas. So ibig sabihin, sulat ko dito, yung Q sa A is also sa Q sa D. Okay, that is 50 liters per second, or kung gagawin na natin yung cubic meters per second, o sige, conversion kung nakalimutan. So 50 liters per second. So dapat alam mo na 1,000 liters is 1 cubic meter. Okay, so para maging cubic meters per second yan, basically multiply mo lang ng 1 over 1,000. Or basically, multiply mo ng, or divide mo ng 1,000. 50 times 10, ayan, to the negative 3, para maging cubic meter per second na siya. Okay? So that is, dito ay, ayusin natin dito. So that will be 0.005. Tama? Kasi 1, 2, 3. Oops, sumobra pala. 0.05 lang kasi 1, 2, 3, 50 liters. Tama? Okay, this one is in cubic meters per second na to. Okay, cubic meters per second. So, ibig sabihin, yan, this one, yung pipe A, hindi, yung equivalent, o yung resultant nitong sa pipe B and C are in series. Okay, pero yung B and C in parallel. So, kapag parallel sila, syempre, madidistribute to. Yung flow dito sa A ay madidistribute. So, ibig sabihin, ito, iba na ang flow nito. Hindi sila equal, di natin alam din alin yung mas mataas. Nakadepende yun sa, ayun, sa length niya, sa friction factor, kung anong ginamit dyan na. Ayun, pwede rin diameter. Yun yung mga ka-apekto. Kung ano yung nasa formula na makikita. So, ibig sabihin, QB, ayun pa, QB plus QC. Tama? Yung flow nito or discharge nito plus discharge nito is yung total discharge o yung initial and yung final na discharge, yung in tsaka yung out. Parehas lang naman yun. That's 0.05 then cubic meters per second. So that those are the equations that we need in terms of discharge. Now for the head loss naman, ang head loss dito plus head loss dito sa total nila plus head loss nito ay yun, under a total head loss of 9 meters. Ibig sabihin, pangalan kong HFA, head loss A. Tapos, ito, head loss sa B and C. Since iisa lang naman yan sila dyan, pares lang yan. No? Pagdating dito, ayun. So, kumbaga, isa lang yung kukonsider mo dyan. Kung ano yung given, yung gagamitin mo. So, ayun. So, HFA, siguro HFB gamitin ko. HFB, yung friction or head loss sa B, plus yung friction sa D. Ayan, yung friction sa D ay equal to 9 meters. Okay, so ayan. Then, paano nga ulit yan? C. So, ano to? This one is
Yung Hazen-Williams, paano nga ulit yun? HF is equal to, di ba ano yun? 10.67. 10.67. LQ ba yun? Wala, limutan ko. LQ raised to 1.87, di ba? Ay, wait. For a while. Ayun. So, 10.67. LQ raised to 1.85 pala to. Over C, same yun sila, raised to 1.85. Then, yung D natin pala yung raised to 4.87. Okay? So, since ganyan nga siya, yung friction, store na lang din ulit natin. That will be a constant. Then Q raised to 1.85. Ganun. So, ibig sabihin na to, yung constant, siguro pa, isi-store ko yun sa A. Diba? So, ang HFA magiging store natin sa A. Then, ano yun? QA squared. Ay, QA raised to 1.85. Okay? And plus QB, ay yung B muna. Store natin sa B. Ito yan, yung buong constant na yan. Yung store natin. Ayan. Mga value na yan. Let's QB squared. QB raised to 1.85. And finally, yung sa C, ay sa D rather. Ang C pala ay kulang. Ang C walang binigay na diameter, kaya dito siya hinahanap. Kaya di natin gagamit. Kaya, ayun. Ayun, dyan nagagamit din yung sa parallel, isa lang pwede gamitin mo. Kasi pwede yung isa, gawin mo ng unknown. So, ganun siya. This one is QD raised to 1.85. This will be equal to 9 meters. Then, alam mo na tong A, di ba? Alam mo na yung A. QA rather, and QD. Oh, yun, 0.05 yan. Eh, di makukuha mo na pala, no? Kung makuha mo na si B. Anong gagawin dyan? Chips o ano mo pa ba yan? Wag na. Wag na mag-chips o, modify lang natin yan. Pero store muna natin yung mga value, no? So, sige. So, that will be 10 point, oops, ito pala yung kanina pa. So, 10.67. Length, store ko sa X, then Q, then C. Etong C, di ko na siya i-ano kasi di naman nagbabari. 120 raised to 1.85. Then, diameter. Yung diameter, gawin ko na rin ulit diameter over 1,000 kasi naka-millimeter dyan. Raised to 4.87. Okay, so for X, for line A, so ang length niya ay 300 naka-meters. Ang diameter niya ay 200 millimeters kasi divide ko naman ng 1,000. So, ayan yun. Store natin sa E. Next up, sa B, 266. And yung diameter niya is 160. Store natin sa B. Hindi mo kailangang isulat na yan. Hindi mo kailangan eh. O sa C, wala. Sa, is this 510? Oh, 610 pala, no? Wala, ano to? Di ko maklaro. 510 ba yan? Oo, 510, no? Wait lang, confirm ko lang. Okay, so that is 510. Paano kung ganyan? Lumabas sa board exam, di mo maklaro kung 5 o 6. Saan kasing 6? Eh di, try mo. Parehas. Unahin mo yung unang tingin mo. So that's 510. Okay, so 510. Then diameter ay 250. So that's 662. So maliit. Okay. So ayun na. Solve na natin si B. So unahin natin yung 9. Actually, may divide kasi tayo eh. So, go tayo fraction 9. O, transpose. Unahin natin yung D. Actually, yung QD squared, lagyan na natin 0. Hindi pala squared. 0.05 raised to 1.85.
Okay, then transpose din natin si A, minus A. Star kay A, then times yung 0.05, and raise to 1.85. Then, divide natin sa B. Then, since naka-raise yan ng 1.85, erase natin sa 1 over 1.85 para mapalabas natin yung B. So, ayan. 0.0018. Actually, that is in cubic meters per second. Pero ang tanong is naka-liters. So, again, pag baliktad naman tayo, cubic meters to liters, times 1,000 naman. So, ayan. 18. Or most nearly gives dito, 19. No? And 18.4. Rounding up siguro. Kaya, dapat 18 lang yan eh. No? So, ayan. So, store ko to sa discharge to eh. Wala na ako pwedeng paglagay. Ah, X. Sige, X na lang. Wala pa namang, ay hindi. Sige, okay na. Pwede sa X kasi tapos na tayo dun. Then, ang sunod ay head loss in B. Ito na mismo yun, no? Yung head loss ni B, di ba? Ano yung equation yan? Ito yun. Di kung mo-modify mo na lang, o sabihin natin di lang natin na-store, di dun ka lang babalik. Ito. Direction mo na lang yan times raise mo yan sa 1.85. So that's the QB. Times mo sa B. Nakastore sa B. O yun na agad head loss. 1.87. Most nearly gives 2. Oops. Wala yung cursor ko. Most nearly gives. Ba't nawawala cursor ko? Hello? Hello? Naglolo ko. Ngayon nawawala cursor ko. What is happening? Nawawala cursor ko. Hindi kita, no? Wait. Ayaw pa rin. There we go. Wala pa rin. Wait lang. Ayun. Lumabas ka rin. So, 2. Most nearly gives. That's 2. And the diameter ni C? O, ito lang yan. Diba? Less tayo na susulatin. Wala. Substitute mo lang. Ito lang yung unknown. Diretso mo na calcu yan. Actually, ito, tsaka ito, pagpalitin mo. Ay, kasi, iniiwasan natin mag-solver or shift solve pag pag complicated yung tawag nito, yung function niya, let's say, may fractional exponent or naka-raise to certain number. Mahirap kasi, or nakapaloob ng square root. Yun nga, fractional exponent pag nakapaloob sa square root. May complicated siya. So, ang gawin na lang natin, 10.67 length nung C, that's 190, no? Then Q squared, meron na ba to? Oops, di pa pala, no? Kunin pa pala natin. So, di ba si V nakastore na to kay X? Di ba? Ni-store ko na yan. Like 0.05 minus X. So, yun na yun si C. 0.03 or times 1,000, that's 1, 2, 3, 31. Ayun eh, pwedeng tanong din yun. Ano yung, oops, ba't nag-shift sub ako? Ayan. So, 0.03. Lagay ko na yan sa, ano ba tinatanong? Sa C kasi hindi ko naman ginamit yan eh. Okay, so that is uh, the discharge at C. Edi modify lang natin yan. So that will be 10.67 times length ni C ay 190. Tama ba? So 190 times Q. Yung Q niya naka-store naman yan sa C. Here's to 1.85 all over yung C na 120. Yung coefficient ni Williams 120 raised to 1.85.
Then, ayun na. Yung D na yung hinahanap dyan, pag swap ko yan, ayun, yung, ano ba? Friction pa pala. Ay, di ko pala in-store, no? Actually, okay lang yun. Mababalikan ko naman. Ito yung friction. Ito yung friction sa B. Kailangan natin yun eh. Nasa X naman yan. 1.87. Lagay ko to sa F. Friction siya eh. No? Ayan. So, ay, di ko lang mabalikan. Sige, gawa na lang ulit. So, 10.67. Ang bilis lang talaga yun. Ano, ini-discuss lang kasi. Then, ang line niya ay 190. Then, yung Q discharge na kay C yun. Q raised to 1.85. All over yung C na 120. Raised to, ano yun, 1.85 also. Then, multiply natin sa friction. Head loss rather. Head loss due to friction, to be exact. Then, yun. Yung D na raised to 4.87. Erase na lang natin to. So, 1 over 4.87. And voila. So, that's, multiply natin by 1,000. And 183. Most nearly gives 180. So, ganun lang. Yan na yung Caltech dyan. Rekta mo na yan sa CalQ kasi pag board exam, minimal naman dapat solutions dun. Yung mga sinasulat. Dapat 4 minutes lang every problem. And that's it. So, you solve this problem involving pipes in series and parallel. I hope masundan to. Kasi this is the first one for this topic. And that's it. Hope you learned something. Thank you.